Welcome to the first episode for the month of August. Yes, minasan ko. Konnichiwa. Shigatsu na, di ba? Ang init, grabe, ang init sa labas. Mainit. Pagka ganyang mainit, dito sa Japan, maraming mga parang nagba-barbecue, di ba? Yes, Oo. napakarami nun. At yung mga ritual nyo ng family mo, Yes, ang yearly, nagka-camping Oo. kami yan. Wow. Out of town. So, pag sinabi natin camping or out of town, mga beach, anong masarap? Siyempre, Siyempre, barbecue. Yung mga karne, parang yung director natin, mahilig din sa karne. Yes, pero this time, hindi siya Futsuno barbecue. Ang gagawin natin ngayon is Korean sanchu. wow. More on talagang vegetables. Pero hindi yan yakiniku, magkaiba pa siya. Medyo different sa yakiniku kasi ito, ipapry natin yung baboy. Oo. Pwede rin naman i-grill kung gusto nyo. Pero pwede siyang gawin indoor or outdoor, kaya mas maganda. Upat, parang masarap din sa kanin yan, ha? Oo, Magsasaing na ako habang magpe-prepare Magluluto sila. kami. Yes. At mamaya rin po, naku, baka magluto rin tayo sa itanong mo. Abangan nyo po sa itanong mo kay Onisang. Keta sa kusina and Let's start cooking! Okay, we're back. So, umpisa na Start natin na. ang ating Korean barbecue o tinatawag na Korean sanchu. Napakadali lang po nito lutuin dahil kaya kakailangan lang po natin dito ay fry pan. Hindi na natin kailangan lumabas at Oo. mag ng uling para i-grill, di ba? Pwede din sa indoor sa loob ng bahay. So, bago po tayo mag-start, sabihin ko po yung ating mga ingredients, yung ating pork. Yung pinakamalambot po, pwede rin yung tenderloin or Oo. pork belly para mas, pag pinirito siya, hindi siya ganun katigas. Kasi yung iba pag matigas po ang ginamit natin, magiging parang Hirap, oo. goma. Kasi piprito lang natin siya. Kailangan natin ng salt and pepper, mantika or kahit anong vegetable oil, sugar, bawang po na kinrush, tapos yung ating sesame seeds, miso, tapos yung ating tinatawag na konsuji. Sa mga Korean Oo. market po. Pero dito po sa Japan, pampaanghang. dito sa Japan po may nabibili sa mga local market. Hindi ko lang po alam sa ibang bansa. Pero parang combination Oo. po siya ng miso at saka ng ano ba to? Yung Spicy na powder. maanghang o yung mga ganon, mga chili powder. Tapos kakailanganin din po natin ng lettuce, ng ating onion, tapos yung tinatawag na red radish sprouts. Ganito po ang itsura niya. Violet yung pinaka-katawan. Ayan. Tsaka yung tinatawag na perila o yung oba dito sa Japan. Oo. Oo, very good siya sa katawan dahil maganda daw siya antioxidant. Tapos, kimchi po. Korean na Korean tayo Oo, ngayon. Korean nga eh. So, start na natin. Habang pinaiinit po natin yung kawali, hiwain po natin yung ating pork. Ito, So, anong ganito part po. to ng pork? Ito yung tinatawag na belly. Okay. May taba-taba ng konti. Hiwain po natin siya ng ganyan lang. Pag ganyan pa, lapis. Kasi ibabalit natin siya mamaya dun sa lettuce. Ayan. Tsaka yung tinatawag na perilla leaf. Siya yung parang kamag-anak siya ng mga mint. Oo nga. Sa ibang bansa wala. Usually daw sa Wala Asian ka, country, oo. sa Korea, dito sa Japan, Meron. sa China. Siguro yung mga yung mga vegetable section sa ibang bansa, meron din naman. Siguro yung mga kakaibang mga vegetable na tindahan na pwede mong mabilhan. Tsaka usually ginagamit siya kasi sa mga raw fish, mga Oo. sushi, di ba meron siya? Oo, may ganyan Nakikita na. niyo. Yung iba, ginagawang tempura, pwede rin po. Yan pala yun. Oo, Hindi yung... ko alam kung pwede yung dahon. Nakala ko, parang kangkong, di ba? Oo, pero iba yung lasa. Iba niya yung sa- lasa. May siya, may parang aftertaste, may sumisingaw na. O parang mint nga, kasi kamag-anak siya ng mint. So, pag manipis na po ganito, ipapahiga po para hindi po tayo hindi abulan. Make sure lang po na, yan. Ingat po ang So, kailangan manipis lang siya. May nabibili na rin po mga ready na nakakat. Pero, mas prepare ko po yung ganito. Yan. So, after po niyan, lagyan po na natin ng salt and pepper. Kabilaan. Kayo, may balak ba kayong mag-out of town this summer? Baka, hindi pa namin alam kung saan.
O ayan na, nalagyan na po natin lahat ng ng spices tong ating pork. So ready na po siya to fry. fry. So habang piniinit natin to, kami po magbabalik para dire-diretso na natin para Oo mabalik. nga eh. Na mula nang magsimula ang Asia Yao Show, isang maliit na gulayan lamang nakapwesto sa Tokyo to Sumidako Kisho. Ang may-ari na si Mr. Keiichi Sato na naniniwalang lahat ng pangarap ay matutupad kung ito ay iyong paniniwalaan. At sa tulong ng kanyang may bahay ay lumago ito mula sa gulayan at naging supermarket. Naging popular ito hindi lang sa mga Hapon, kundi sa mga Pilipino at iba't ibang lahing nakatira sa lugar na iyon. Dahil dito ay niyanggaan ng mag-asawa na magtinda ng produkto galing sa iba't ibang bansa ng Asya. Di nagtagal ay nagsimula ang Asia Yao Show para sa international market at tinatawag na your one-stop Filipino shop. Ang Asia Yao Show ay hindi lang basta tindahan. Ito rin ay nagde-deliver ng mga kailangan nyo saan man kayo naroon sa buong Japan. Kung paano? Ito, tumawag lang at aasikasuhin kayo ng mga operators dito sa Japan at sa Pilipinas. Ang Asia Yao Show ay makita nyo kasama ang lahat ng produkto nito sa Kinsho at sa Roppongi na malapit sa Embahada ng Pilipinas. Maaari nyo rin kaming makita sa magazine na The Boss ng Japan, sa The Pinoy Chronicle at syempre sa aming sariling catalog. Madalas din dumalo ang marketing team ng Asia Yao Show sa mga maliliit man o malalaking events. Nais din namin ipakilala sa inyo ang aming mga partners gaya ng 7 Bank at Yahoo International. You can also see and watch Asia Yao Show's TVCM through ABS-CBN's TFC, IPS-GMA, Ustream TV MOFA, Kokusai Kitchen via YouTube, and of course in Facebook. Here are some samples of our products that you'll definitely enjoy. International Cold Cards, Green Mango, Saging na Saba, Magnolia Chicken, San Miguel, Mamasitas, Lucky Me, and many other products that you can only find in our shop. Tawag na dito sa Asia Yao Show, your one-stop Filipino shop! Okay, ready? 1, 2. Yes, we're back. Yan, Akemi, mainit na yung ating kawali. natin siya. So, lakasan natin ng konti. Lagyan natin ng mga 1 to 2 tablespoon lang. Konting-konti lang ng mantika. Kasi pipiga pa rin ng mantika yung ating Okay. pork. Oo. So, yan. Pwede na po. Oh, wala ka rin. Ayan, so ikot natin ng konti para mag-spread out yung ating cooking oil. So, ayan, lalagay po natin lahat. Sabay-sabay na. Yan na po yung ating inasin sa kanina. Kailangan lang brown, golden brown. Oh, golden brown lang siya. Yung para ka lang nagprito ng pork chop, ganun. Pwede rin po rito yung chicken, tsaka yung beef. Kaya lang, make it sure po na yung pinakamalambot na parte ng beef ang gagamitin natin. Kasi magiging parang rubber band siya sa tigas. Muya ka na lang muya. Parang suelas lang. Ayan. So, okay, paki-check ng konti. Tignan mo, baliktad mo kung nagiging golden brown na yung kabila, ibaliktad mo naman. So, habang piniprito po natin yung ating pork, gagawa po tayo ng tare, yung pinaka-sauce niya para pag binalot rito, meron siyang lasa. So, kakailanganin po natin ng gochujang. Gochujang. Korean nga eh. So, unahin natin po, inalagyan natin siya ng mga, yan, 1 tablespoon. Then, yung ating garlic, crushed garlic. Then, yung ating miso. Kahit naman saan po may miso rito sa Japan. Siguro sa ibang bansa rin meron din naman, di ba? May nabibili ng ganitong miso. So, lalagyan po natin ng miso. Yung ating sugar.
Mga 2 tablespoon po. Ayan. Then yung ating mirin po. At yung ating sesame seed. Yan. So, i-mix na po natin. Kung gusto niyo pa po ng mas maanghang, pwede po siyang lagyan ng chili paste or yung mga chili powder. Pero kasi ito yung ating conjun niya, medyo maanghang na po siya. Kaya kung may mga batang kakain, siguro mas maganda yung ganito na lang. Without ano na lang. Yan. Yan. So, okay na po yung ating sauce. Ang iniintay na lang natin is yung pork natin. Then, pwede na siyang imayte or balutin para makain na natin. A complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avida Towers, Riala. Avida Land's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avida Towers, Riala. Ayan. Oh. Ganito magiging consistency na kailangan po. Medyo golden brown. Ayan, luto na. Pwede na to. Kailangan natin patayin. Ayan. So, ahulin na natin lahat. Okay. Kaya po yung mga nanonood ngayon yan. Another idea na naman po. Different kind of barbecue. Para hindi na lang yung laging may sarsa or ano, diba? Yung binababad. Madali siya kasi hindi mo na kailangan yung uling, di ba? Oo. Yung mga electric griller. Yan. Tsaka, pagandahan yan, maraming vegetables. So, ayan. So, itatry po natin ang isa. Isa-sample ako po kayo kung paano po pagbabalot nito. So, unahin natin siya sa lettuce. Ayan. Ito po. After po niyan, yung ating pork na ididip po natin dito sa pare. Tapos lalagay po natin yan. After po niyan, lalagyan natin ng siso. Then Healthy yung nga siya. No? Ang dami niya ating gulay. sprouts. Tsaka yung ating negi. Then kimchi. Ganyan na po siya. Tapos, maite. So, ito na po. Ganyan na siya. Ganyan na siya. Yan. So, magbabalo tayo ng marami para pagdating mamaya ni Onicha, matikman niya Dami na. na siya kakainin kagad. Yes. So, kami po magbabalik para matikman na natin.
sinasabing ang Japan ay isa sa pinakaligtas na pasyalan ng mga turista. Oo, ironic man pakinggan dahil kilala ang Japan sa pagiging malupit at mabagsik noong ikalawang digmaang pandaigdig, na siya namang kabaligtaran sa ngayon dahil ang Japan ay isa sa pinakaligtas at isa sa pinakamababang crime rate sa buong mundo. Pero paano nga ba nangyari yon? Umaga man o gabi, ang paglalakad sa kalakhang Tokyo o kahit sa ang lalawigan ay tila ligtas sa Japan. Kahit isuot mo pa ang iyong Daytona Rolex, pati ang kumikinang mong mga diamante sa palengke ng Ueno, ay walang pangambang may snatch ito. O ilang beses ka na nga bang nawala ng wallet o bag at muli itong naibalik sa'yo. Hindi man perpekto, pero siguradong mas kakaunti ang pangamba mo kung ikaw ay nasa bansang Hapon. Itinuturing na violence is a sin sa tradisyong Budismo, kaya daw mababa ang crime rate sa Japan dahil matindi pa rin daw ang impluensya ng katuroang ito na naipasa pa sa mga henerasyon. Pero kung ganon, paano naman ang China at India na tila Budismo rin ang karamihan? At kung sa relihiyon, paano naman ang Pilipinas na tinuturing na kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Asya, ngunit mataas ang crime rate? May kinalaman nga ba ang relihiyon? Hindi ko alam. Dahil naman daw sa mababang bilang ng mga imigrante, kaya't kakaunti lamang ang krimen at hindi nahahaluan ng ibang kultura kaya't naiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Pero bakit naman sa Canada at Singapore na marami ring imigrante ngunit mababa pa rin ang crime rate? Ayon sa mga anti-gun protesters, ang batas sa Japan na nagbabawal sa pagmamayari o pagbibitbit ng baril ay isang dahilan kaya't mababa ang bilang ng kasong patayan o armed robbery dahil mabilis mapupuksa ang krimen kung wala nga namang baril. Ngunit ang punto de vista ng mga pro-gun na guns don't kill, people do, na tama nga naman. Dito sa Japan, may pistol man ang kapulisan ay wala naman tayong nababalitaang nabaril sa engkwentro. Tila nga'y hirap na bumunot ng baril ang mga pulis na Hapon kahit pa sa mga alanganing sitwasyon. Sinasabi na dahil sa mabilis na aksyon ng mga pulisya at sa dami ng mga CCTV camera ang nagkalat sa mga poste lalo na sa Tokyo kaya takot gumawa ng kasalanan ng mga Hapon. At ang capital punishment na death penalty ay kasalukuyan pa rin pinatutupad kaya't kakaunti ang tinuturing na heinous crimes. Ngunit kung parusa ang pagbabasehan, ay tila mas matindi yata ang parusa sa ibang bansa lalo na sa Middle East katulad ng Saudi Arabia at iba pa, na mas mataas ang crime level kumpara sa Japan. Ano nga ba talaga? O talaga nga lang maunlad lang ang ekonomiya ng Japan, kaya't mababa ang krimen. Kumbaga sa simpleng lohika, mas maraming trabaho, mas busy ang mamamayan. At bakit ka nga ba magnanakaw kung kaya mo namang bilhin ang bagay na gusto mo dahil may trabaho ka? Ngunit kung iisipin ang ibang bansang tinuturing na first world at may maunlad na ekonomiya, ay may mataas pa ring crime rate katulad na lang sa Amerika o Europa. Okay. Pero meron din ganyan sa ibang bansa, di ba? Hindi kaya nakaprogram lang talaga ito sa isipan ng mga tao? Kung titingnan natin sa mas malalim na aspekto, ang mismong pag-iisip ng mga Hapon ay tila kakaiba pagdating sa paggawa ng mga kriminalidad. Ang mga Hapon ay hindi mga individualist, kundi sila'y kumikilos ayon sa grupo. Kung ang isang Hapon ay nakagawa ng isang krimen, mas matindi ang udyok ng guilt o kahiyan na maibibigay niya sa kanyang grupo, pamilya o lipunan kaysa sa kanyang sarili. At kung ikukumpara sa kanluran na mas tinitignan ng kasalanan bilang individual at ang sasabihin ng lipunan ay hindi masyadong napapahalagahan. Kaya't sinasabi na mas marami dito ang mga petty crimes. Ang madilim na dulot ng digmaan ay maaaring gamitin para muling maituwid ang pagkakamali ng nakaraan. Maparelihiyon man o estado sa buhay ang dahilan ng mababang crime rate, sa bandang huli ay individual na mamamayan pa rin ang susi nito. Ang matibay na pagpapatupad ng batas ay isa sa mga pundasyon. Ngunit ang pinakaubo nito ay ang pagbibigay respeto sa buhay at ang pakikipagkapwa-tao.
Tikman natin yung ating Korean sanchi na tinatawag. So, ako muna para makita niyo kung paano pagbalot din. Dapat pala binabalot. Unahin mo na yung lettuce. Tapos yung kanina nga, ito yung pork. Yan lang yung naisip ko yan. Dito sa Japan, naisip, tsaka sa Korea, naisip nilang ibalot sa dahon, ano? Hindi pwede balot dahon ng saging. Kung gusto mo, pwede. So, ikaw malang kakain. Tigas na. Teka sana. Oo. Paglabas mo, dahon pa rin yun. Okay. Yan. Yan. Ito yung ating. Para pwede rin lagyan ng kanin. Iba nilalagyan ng kanin. Oo, sa pwede lagyan. naman talagang lagyan ng rice. Ayan. O kaya naman, jumbang. Ayan. Sige, Ikaw una muna, ka lang, Kemi. Kemi, kasi kakainin ko lahat yan. Okay, isa lang. Sa'yo na yung lahat. Alagyan mo nito. Naku, habang titikman kami, nagkapasalamat pala kami sa mga patuloy Yes, sa mga nanonood po. nagre-request. Mm-mm. So, magsumulat lang po kayo sa amin dito. Miski wag na po handwritten. Ang message na lang kayo sa ano. Baka may magpadala pa sa atin ng sulat talaga. Sa bagay, Why mabilis not? ang Bakit mailing hindi? system ng Japan. Oh. So, Personalized, di ba? di ba? Sa iyo 3 ba, days sa iyo ba meron pang ganun, mga sumusulat? Ay, wala naman po. Ano mga nag-email meron Pag po? birthday, mga birthday. Pag birthday, ganyan. Pag may Hagaki. mga mababate. Oh, hagaki. Pag New Year, yan, marami. Ayan, dito uso pa rin yan eh. So, Tama-tama sa ano yan, barbecue. Anong pinalaman sa barbecue? Ayan. ayan. Naku, tama-tama. Healthy pala to kasi maraming ano. Dahon. Ang daming dahon. Yung sa'yo, lagyan mo na lang dito ng kanin sa gitna. Isang ganun na lang. Isang ganon. Oo. Ito dapat yung platong detiklop ng akin. Yung papel. Pag Tikman natin ha. Ay, lalagay muna tong ito po. Lettuce muna. Ayan, Oo. lettuce. Yung mga nasa Pilipinas, pwede nyo rin itong gawin. Huwag lang yung gagamitin yun sa gumamela. Ayan. Sige, ito muna. Oo. Ayan. Tapos ididip mo rito. Ididip yan, isa-sausaw. Yan. Sausaw. Itong sausaw, depende sa kanila yan, ano? Kung depende sa tamis ng pagmamahal lang gusto lang kainin. Ayan. Ayan. Tapos, susunod, Ito. ito Yung ay ating perila or vanilla. siso. Ova. Ito yung may amoy eh. Na, O siya yung merong mint. violet niyan. Oo, mint. May violet niyan. Yun yung hinahalo po sa umeboshi. Parang Oo. tanggal sa awa rin yan, ano? Oo. Parang atsara. Atsara. At saka- Kimchi, sunod. Oh, kahit ano, pwede. Kahit ano Ito, ata, ito. bara-bara na to. Ayan. Pwede Kung ano na. yung style mo. Ito, negi. Yan. Lahat ng negi, itong maputi. Ayan. Yan. Ito ang... Sa Pilipinas may ganito ba? Red radish sprouts. Red Rad. Wala, ano? Wala, pero siguro sa mga, merong nabibili din. Marami na rin kasi market natin yung mga import na. O, sa farmers, yun, dun pa ang pinakamarami mga spice. May na organic nabibili. market. Farmers ka Plaza? nga, Farmers. Sa Cubao. Mm-mm. Ah, parang madalas tambay si Direk doon, ha? Ay, so wow. Cubao. O, ayan. Tikman na natin. Te, usually, ang ginagamit rito. May te. So, kamay na. Kamay, yan. Mas madali. Ibabalot lang to. Yung sa Nihongo, yung maki. Di ba? Yung maki na tinatawag sa yun yung sushi. Oo. Maki roll. Pero eto, maite. Maite. Oo. Maite! Nalagimas. Tadaikimasu. Koreano na asa. Sarap. Mm. Masarap din to, parang pulutan, ano? Mas mali minamatch nila sa beer. Mm. Kaya swak na swak siya sa mga nagpipiknik yan, sa mga out of town, sa mga nagbabarbecue sa labas, outdoor. Ang sarap. Ang hirap magsalita. Pero, kahit soft drinks of juice, pasok na pasok din yan. Naman, oo. Mm. Oishi. Pasalamatan nyo, Kemi. Yung mga mga nanonood sa atin parati. Yes. Hindi natin yung mga... Papasalamat po kami sa lahat ng patuloy na tumatangkilik po dito sa Koksay Kitchen. At Dahil natututo po, di ba? Marami Oo. talaga sila natututunan. Ang ating sponsors, di ba? Yan, mga sponsors. Tapos, ibabatiin po ako, hello po kay Hiro na magbe-birthday po this August. Wow. Yan, happy Happy birthday. birthday! At sa mga Japan dito sa August 30 hanggang 31, baka gusto nyo kaming makita. Naku, na Philippine Beer Philippine Festival Yes. kami. Sa may Oh, Ueno. Philippine. Sa Gawin natin Ueno. po yan sa Ueno, sa
August 30 at 31. 31. Baka makita nyo kami nung tatlo na nag-uusap-usap. Pwede tayo Doon kami makikikain. magkainan tayo na Makikikain kami kasama sila direct at sa producer na si Miss Miss Tisha. Lovely. Oo. Miss Lovely. Ay nako, So, kailangan. excited na rin yun, Excited ako. Hanggang sa susunod na Sabado po at kailangan namin ubusin ito. Pasensya na Yes. po kayo. Magkakain na naman. Opo, ang magkainan po tayo. Ba't lagi namin sinasabi? Stay healthy. Stay healthy. Stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang po sa Koksai Kitchen!